bumagyo. Oh, lumutan ang mga bahay, ang mga tao, nagbaha. Ibig sabihin, sinungaling yung presidente ninyo. Last year pa, alam na niya. Di ba? Sinanakaw na ang blood control, tarantado. Oo. Ngayon, suna naman siya bago. Ang kanyang suna, mahiya naman kayo. Dahil daw, kinukurakot ang mga pera sa taong bayan. Tumindig ang mga magnanakaw. Nagpalagpak. Palagpak sinasabi ng mga magnanakaw. Si Marcos ang mastermind. Kulang Si naman. Marcos ang kanyang arkitekto. Kulang, di ba? Mahiya naman kayo. Kulang na lang kayo nagsalita. Pati rin kayo, lalo kayo mahiya. Kasi ikaw ang Pangulo namin. Correct. Di ba? Yun. At ano nangyari sa ginawa niyang Zona na nagsasalita sa korupsyon na nangyari sa mga leader politiko. Nag-awayan na sila ngayon. This is a clear sign of divine intervention na nag-away-away na sila. Sabi ng Presidente, labanan niya ang korupsyon. Sabi ni Romanes, labanan niya ang korupsyon. Sabi ng lahat ng investigador sa korupsyon, aba, sino ang investigahan nila? Di ba dapat sarili nila ang kanilang investigahan? Tama! Marcos Romualdez ang mga tunay na pasimulo ng mga kurakot. Sina? Sabi ni Bangag, imbestigahan ko yung 2026 na NIP, National Expenditure Program. Buwang bago, baliw, baka, walang utak. Ikaw ang presidente. NIP is being prepared at your department, executive department. Sabihin mo, inimbitan mo. Bago, bakit mo pinadala sa Kongreso? Ikaw nga magpadala doon. Picture naman doon sa Kongreso. Si Tambalos-Los. Kaya, di ba nga, ikaw ang Marcos at ni Romualdez. Yan po ang katotohanan. Bilang panimula sa ating mga pagtitipon na ito, ay nanyahan natin ang lahat na mga pwedeng sumama dito at mga pwedeng maimbita sa mga text message, sa mga messenger natin. Punuin natin ito sa darating na araw. Ang lugar na ito ay magiging lugar ng pagdadausan ang panawagan upang lumayas na ang inutil pasimuno ng pagdarambong ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun ang katotohanan. At bilang panimula, mga kababayan, iniimbita natin ang lahat na magtipon dito, mapayapang paraan, at kung tayo ay magkaroon ng madami-daming mga pilang mamaya, lilipat tayo dito sa likod ng EDSA Shrine. Diyan po sa may malapit lang dito rin sa Robinsons area. Bilang pagsisimula, ipanawagan natin si Brother former Undersecretary Ben Ranque sa maunang mga pagsasalita at pagpapahayag itong tuloy-tuloy na pagsambulat na ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nagsisimula ng lumabas at ngayon naninindigan na upang ipakita sa buong mundo na hindi po tayo bansa na nagiging bahagi ang mamamayan na tahimik lamang sa mga magnanakaw at nanungurakot at nanungulimbat sa kaban ng bayan. Maya-maya po, mga 5:30 to 6 p.m., madami na po ang mga taong bayan na nandito sa ating paligid. Yusik Ben, ikaw muna ang magbibigay ng mga maunang pagpapahayag at pagpapaliwanag. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon. Mayong hapon, aladong tanan, mga Bisaya. Ay, mga Bisaya man, ang uban din niya karon. Mayong hapon, aladong tanan. Nandito po tayo dahil tayo po ay mga taxpayers.
akala ng lahat, yung lalo na yung mga maliliit na tao sa lipunan, yung mga ordinary, akala nila wala silang buwis. Yun ang akala nila na wala silang buwis. Pero mali yun. Kung nakikinig kayo ngayon, mga mamamayang Pilipino, tayo po ay nagbabayad lahat ng buwis. Bakit? Yung mga kinakain natin, yung mga binibili natin, may buwis yan. Yung sasakay tayo sa mga sasakyan, nagbayad tayo ng mga plite, sa Bisaya pa, plite, pamasahe. Nagbayad tayo ng pamasahe. May tax na yan dahil yung mga driver, pasko nila yun sa mga mananakay ang binayad nilang gasolina. Di ba? So, lahat tayong mga tao sa bansang ito nagbabayad ng buwis. Ang tanong, ang buwis natin ay nagiging lifeblood of the nation. Yan kinukuha ang mga ginagastos para mapaunlad ang ating bansa. Diyan kinukuha ang ating mga college taxes, diyan kinukuha ang para sa infrastructure, para sa health services, at iba't ibang mga ginagastos ng gobyerno para sa taong bayan. Pero anong nangyari? Nagampanan pa ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa ating taong bayan. Hindi! Nagampanan pa nila ang pagpa-hospital ng mga taong kapatid natin na may sakit. Hindi! Nagampanan pa nila ang mga pagkain na mura para sa atin. Hindi! Lahat ng mga bagay hindi nila nagampanan para servisyohan tayo lahat na tayong nagbubuwis ng tatak para mabuhay ang gobyerno para iservisyo sa ating taong bayan. Bagkus, ninanakaw nila ang pira natin. Tama ba ako? Ninanakaw ba nila ang pira natin? Madaling nakawin ang mga pira na binuwis ng ating dugo para mabuhay ang ating bansa. Bagkus nagbibigay tayo ng buwis, nangungutang pa sila. Bumibinta pa nila ng mga gold natin at meron pa silang plano na lahat na ari-arian sa Pilipinas ipinta nila. Mga magnanakaw sa gobyerno, kaligtaan ng bayan. Sobra na, sobra na. Dapat mag-ingay tayo. Sobra na yung ginagawa nila. Pero mo, blood control. Kaya sinasabi ko, ang Panginoon lang talaga ang nagbigay sa atin na mamulat na kayo. Nung nakaraang taon, nagsuna si Pangag PBM. Nangambot siya ng 5,500 blood control. Ipinagtanggol pa niya. Oo. Ang mga nakawa ng blood control. Oo. Pero anong ginawa ng Panginoon pagkaumaga? Inulan, binaha, bumagyo. Oh, lumutan ang mga bahay, ang mga tao, nagbaha. Ibig sabihin, sinungaling yung presidente ninyo. Last year pa alam na niya. Di ba? Ninanakaw na ang blood control, tarantado. Oo. Ngayon, suna naman siya bago. Ang kanyang suna, mahiya naman kayo. Dahil daw, kinukurakot ang mga pera sa taong bayan. Tumindig ang mga magnanakaw. Nagpalagpak. Palagpak sinasabi ng mga magnanakaw. Ano magnanakaw? Si Marcos ang mastermind. Kulang Si na lang. Marcos ang kanyang arkitekto. Kulang, di ba? Mahiya naman kayo. Kulang na lang kayo nagsalita. Pati rin kayo, lalo kayo mahiya.
Kasi ikaw ang Pangulo namin. Correct! Diba? Yun. At anong nangyari sa ginawa niyang tsuna na nagsasalita sa korupsyon na nangyari sa mga leader politiko? Nag-awayan na sila ngayon. This is a clear sign of divine intervention na nag-away-away na sila. Sabi ng Presidente, labanan niya ang korupsyon. Sabi ni Romanes, labanan niya ang korupsyon. Sabi ng lahat ng investigador sa korupsyon, aba, sino ang investigahan nila? Di ba dapat sarili nila ang kanilang investigahan? Tama! Marcos Romualdez ang mga tunay na pasimulo ng mga kurakot! Sina, sabi ni Bangag, imbestigahan ko yung 2026 NIP National Expenditure Program. Buwang bago, baliw, baka walang utak. Ikaw ang Presidente. NIP is being prepared at the Department, Executive Department. Sabihin mo, inimbitan mo. Bago, bakit mo pinadala sa Kongreso? Ikaw ang magpadala doon. Picture naman doon sa Kongreso. Si Tambalos-Los. Kaya, di ba nga, ikaw ang libro na net natin. Ano pa nangyari sa kanila? Di ba sila ang gumagawa? Mga manluloko, mga masinanakaw! Ayun, pinusisi na ng pagtingin ng mga congressman, ay balik natin yan sa DBM, sa Executive Department. Kasi maraming mali. Ibig sabihin, mali. Diskumpyado daw sila. Pariyaran naman yan sila eh. Pag-submit ng NIP sa Kongreso, maglagay din sila ng mga insertion and program. Di ba? Dahil uso ngayon na tinutulog siya nila. Sila ng ads, sila tinutulog siya ng atin sila, taong bayan, nagkaroon bigla agad ng kumbaga mistrust na sa kanilang hanay. Puro naman yan magkanakaw. Di ba? So ngayon, buhaya versus buhaya na sila. Yun ang divine intervention sa Panginoon. Nag-away-away na sila. Kaya tayo, mga taong bayan, nakita na natin ngayon ang malakiang korupsyon na nakakasira sa ating bansa, nakakasira sa ating reputasyon sa ibang bansa, na ang Pilipinas puro magnanakaw. Ang mga politiko at leader ninyo, pinanguluhan ng Pangulong Bangag, dapat mahulat na kayo dyan. At dapat lumaban ng taong bayan, kaya yung sigben ang panawagan natin. Marcos alis yan! Marcos Marcos alis yan! Marcos alis yan! Marcos alis yan! PBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang panawagan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Ang tunay na kriminal at pasimulo ng pagnanakaw sa gobyerno, si Marcos at si Romualdez, sila ang utak at punot-dulo kung bakit nanumbalik ang kurakutan at pagnanakaw sa gobyerno. Sila ang unang dapat singilin. Marcos, Marcos, Marcos!